Breaking news, Senate minority calls for SP Alan's resignation. Bakit maraming galit kay Alan Cayetano, yung ating Senate President sa Senado? Bakit nananawagan sila na mag-resign to? Mukhang mainit ang usapin, ano? Kaya maraming galit kay Senate President Alan Cayetano ngayon ay dahil akusado siya ng abandonment of responsibility at paglabag sa mga alituntunin ng Senado. Ayon sa Senate Minority, tinawag nilang kanyang mga aksyon na isang malinaw na pagtalikod sa tungkulin. Ito ay matapos na hindi maganap ang plenary sessions ng Senado ng 2 magkasunod na araw dahil sa hindi niya pagsunod sa tamang proseso ng pagpapaliban ng sesyon. Sa madaling sa Okay, go ahead, continue. Sure, kaya tuloy lang tayo. Makikita natin na talagang naging mitsan itong galit ng Senate Minority kay Alan Cayetano ay ang umano'y pagpapabaya sa mga responsibilidad niya bilang Senate President. Dahil dito, Una, yung kanyang ginawa na pagpapatakas kay Bato de la Rosa kasi sinabi niya under custody ng Senado, siya yung leader ng Senado, 'di ba? So ibig sabihin ng custody, parang itinatago nila si Bato at hindi pwedeng arestuhin. Tapos malaman-laman ng mga tao ay nakatakas. So parang sinadya at plinano yung pagkatakas ni Bato. Kino-custody niya dahil nga inaaresto na ng pulis at NBI. Pero wala pala sa custody niya, nakatakas. Nilabas ni Robin Padilla. So yun ang unang galit o maling ginawa niya, 'di ba? Ngayon nasundan naman ng hindi siya sumipot yung grupo nila ng majority ng 2 araw na dapat ay may sesyon, dapat pag-usapan ng mga batas, bayad yun ng sweldo nila, bayad mula sa pera ng mga tao, pero hindi siya sumipot at naiwan yung mga minority doon sa loob ng Senado. Tama ba? tama, at mukhang talagang nagsanga-sanga na mga issue laban kay Senate President Cayetano. Una nga dyan ay yung nabanggit mong insidente kay Bato de la Rosa kung saan napusahan siyang parang tinulungan para makatakas. Yun ang unang nagpasiklab ng galit ng ilan. At ngayon naman, lalo pang uminit ang sitwasyon dahil sa hindi niya umunong pagsikwat sa mga session ng Senado sa loob ng 2 araw. At tama ka, ang pera ng bayan ang pinangbabayad sa sahod ng mga senator, kaya natural lang na asahan silang gampanan ng kanilang tungkulin. Kaya hindi nakakapagtaka na nananawagan na ngayon ng minorya ng kanyang resignation. Sa madaling salita, ng kapatong-patong na ang mga isyong ito na nagdulot ng malaking tensyon sa Senado. Oo. So, hindi pa nalilimutan yung pagtakas ni Bato sa aresto. Meron na naman siya pinagtatanggol, si Jinggoy daw. Kaya hinaharang niya na arestuhin. So, palagi niya ipinagtatanggol yung mga may kaso. Medyo ganyan na ang umalabas sa mata ng ilan na tila madalas niyang pinagtatanggol ang mga kasamahan ng may kaso o nasa alanganing sitwasyon. Parang nadadagdagan pagkuloy ang tingin ng minorya na siya ay may kinigilingan o kinagamit ang posisyon para protektahan ang ilan. Kaya mas lalong umiinit ang sitwasyon at tuwait hindi ang panawagang mag-resign siya. Okay. Kahit na legit naman yung mga arrest warrant sa mga to, parang pinagtatakpan niya at pinagtatanggol. So, di ba itong mga to, sila-sila, mga majority ay mga Duterte senators na magkakakampi? Tama. Ganun nga ang sinasabi ng iba. Kahit may mga lehitimong arrest warrant, parang ipinagtatanggol pa rin sila ni Cayetano. At totoo rin na marami sa Excuse me, isa pa nga pala yung pag-coup nila, 'di ba? Na bigla nilang inagaw yung pwesto kay Tito Soto sa Senado. Siya ang naging SP o Senate President dahil isang issue pa rin yun na ginawa nila yon para mapigil yung impeachment ng kanilang Vice President na si Sara Duterte. 'Di ba? Oo, isa pa yan sa mga mainit na puntong binabato sa kanila. Yung biglaang pag-agaw nila ng pwesto kay Tito Soto para gawing Senate President si Cayetano, sinasabi ng iba na ginawa raw nila yan para maprotektahan si Vice President Sara Duterte laban sa impeachment. So, parang tuloy-tuloy na nga ang mga isyong kinakahab nila na hindi lang ito isang insidente, kundi parang sunod-sunod na habang na Oo. nakikita ng Tsaka ano naman sabihin nila pinagbibintangan, hindi naman parang napakalinaw ng ebidensya kung ano yung kanilang plano o bakit nila ginagawa yung mga ganong steps, 'di ba? Na karaniwan lumalabag sa tama.
Oo. Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang tingin ng mga tao. Kumbaga para sa kanila, malinaw na raw yung ebidensya ng motibo sa likod ng mga hakbang na yon. At dahil nga tila lumilihis na sila sa tamang proseso, nabiging mas matindi yung hinala ng minorya ng iba pa na may mas malalim na dahilan kung bakit nila ginagawa ito. Kaya ayon, tuloy-tuloy lang ang tensyon at talagang sinusubaybayan ng lahat kung ano pa ang mga susunod na hakbang ng magkabilang panuksuan.